Welcome sa Cloudy Movie Recap. Ang pelikulang ikukwento natin ngayon ay ang Kay Ara. Halina't simulan na natin. Nagsisimula ang pelikula sa kahangahangang puso ng Imperyong Inca, sa isang ginintoang lungsod na tinatawag na Patiti. Isang lugar ito ng dangal at kapangyarihan, at dito naninirahan ang isang piling grupo ng mga mananakbo na kilala bilang mga Chosky. Hindi sila pangkaraniwang tagapagdala ng balita. Pinipili sila mula sa pinakamabilis at pinakamalalakas na lalaki sa buong imperyo. Sila ang pinagkakatiwalaang maghatid ng mga mensahe sa kabundukan, lambak, at kagubatan. Ang pagiging Chosky ay napakalaking karangalan. Ngunit may isang kondisyon, lalaki lamang ang pinapayagan. Kabilang sa pinakamagagaling na Chosky ang isang lalaking nagngangalang Kuzi. At ngayong araw, siya ay mabilis na umuwi, dahil magiging ama na siya. Halos sigurado siya na magiging lalaki ang kanyang anak, isang tagapagmana ng kanyang yapak at ng marangal na pamana ng mga Chosky. Ngunit pag-uwi niya, nalaman niyang babae ang kanyang anak. Hindi maitago sa kanyang mukha ang bahagyang pagkadismaya. Tahimik siyang pinaalalahanan ng isang matalinong shaman ng nayon na ang mga anak na babae ay biyaya rin, at marahil darating din ang araw na magkakaroon siya ng anak na lalaki. Pinangalanan niya itong Kara. Lumipas ang panahon at aking matalino, masigla, at maliksi si Kara. Isang araw, habang nasa nayon, nakilala niya ang isang batang lalaki na hirap kontrolin ng isang matigas ang ulong lama. Nakakatawang tagpo iyon. Hindi nakikinig ang hayop. Ipinakilala ng bata ang sarili bilang si Palo, at halos kasabay ng pagbanggit na siya ay anak ng emperador ng Inca. Ipinagmalaki ni Kara na siya ay anak ni Kuzi, at agad niyang nakilala ang pangalan ng ama nito. Sa katunayan, alamat ang mga Chosky. Ibinahagi ni Kara ang kanyang pangarap, nais niyang maging isang Chosky. Ngunit mahinahong ipinaalala ni Palo ang mga patakaran, lalaki lamang ang maaaring maging Chosky. Kinahapunan, nakita nilang si Kuzi ay papunta sa isang misyon. Palihim na sumunod ang mga bata. Nang matuklasan ni Kuzi, ginawa niya itong laro, hinamon silang habulin siya. Tumakbo ng mabilis ang dalawa, at malinaw na mas mabilis si Kara, ngunit sinadya niyang bumagal. Ayaw niyang malampasan ng mga lalaki, lalo na si Palo. Sa wakas ay narating nila ang Mar-Ingel na palasyo sa Patiti. Malugod na tinanggap si Palo, ngunit nang sumubok si Kara na pumasok, hinarang siya ni Villa, isang mahigpit na tagapayo ng emperador. Ipinagdiinan nitong hindi pinapapasok ang mga babae, kahit anak pa ng isang Chosky. Kinagabihan, nag-usap ng masinsinan si Kuzi at Kara. Ipinaliwanag niya ang mga patakaran at kung bakit kailangan niya itong tanggapin. Nabanggit din nila ang ina ni Kara na pumanaw na, isang taong pareho nilang lubos na namimiss. May init at lungkot sa kanilang pag-uusap. Nang gabing iyon, itinuro ni Kuzi kay Kara kung paano basahin ang mga bituin. Pinaliwanag niyang ginagamit ng mga Chosky ang mga konstelasyon bilang gabay sa malawak at magaspang na lupain ng imperyo. Ngunit nahirapan si Kara, hindi pa niya makita ang mga hayop at mga hugis na sinasabi ng ama niya. Kinabukasan, isang bagay ang gamulo sa damdamin ni Kara. Nakakita siya ng kawawang ginipig na minamalupitan sa isang paligsahan. Hindi nag-isip ng dalawang beses, dali-dali niya itong pinalaya at tumakas patungong kabundukan. Pinangalanan niya itong Wary, at agad silang naging magkaibigan. Naglaro at nagpahinga sila sa ilalim ng langit. Nang gabing iyon, may nangyaring mahiwaga. Sa wakas ay nakita ni Kara ang mga bituin at mga hayop na sinasabi ng kanyang ama. Isang makapangyarihang sandali iyon. Nagsisimula na niyang maunawaan ang mundo sa bagong paraan. Kinabukasan, sabik siyang umuwi upang ibahagi ang kanyang natuklasan kay Kuzi. Ngunit sinalubong siya ng nakakalungkot na balita, pumanaw na ang emperador. Lumuha ang buong imperyo, at si Palo ang bagong magiging pinuno. Nais ni Kara na puntahan siya upang mag-alok ng suporta bilang kaibigan, ngunit pinigilan siya ni Kuzi, ipinaliwanag na iba na ang buhay ni Palo, puno ng mabibigat na tungkulin. Ngunit bago siya mapigilan, tumakbo na si Kara papunta sa palasyo. Sa Patiti, kinoronahan si Palo bilang batang emperador. Nangako siya sa kanyang mga tao na ipagpapatuloy ang pamana ng kanyang ama at pananatilihin ang kapayapaan. Dumating ang iba't ibang handog mula sa mga nayon, ngunit isang kakaibang alay ang Tumanji, mga makamandag na Poloka bilang sandata. May mga bulong din tungkol sa bagong banta, mga lalaking bakal mula sa kabila ng dagat na sakay ng dambuhalang apat na paa. Ang ilan ay naniniwala, ngunit iwinaksi ito ni Villa bilang kalokohan. Sa labas ng palasyo, sinubukan ni Kara na makapasok.
Nakita siya ni Palo mula sa malayo at nagtanong tungkol sa kanya, ngunit agad itong pinutol ni Villa. Gayunpaman, nabanggit ni Palo na paparating na ang mga pagsubok para sa mga bagong Chosky. Muling nabuhayan ng loob si Kara, ito na ang kanyang pagkakataon. Kalaunan, palihim na nakipagtagpo si Palo kay Kara. Sandaling muling nagkabalikan ang kanilang pagkakaibigan. Matapang na tinanong ni Kara kung maaari siyang lumahok sa pagsubok. Bagaman gustong tumulong ni Palo, ipinaliwanag niyang hindi pwede. Mahigpit ang mga patakaran, at kailangan pa niyang patunayan ang kanyang sarili sa mga tao. Hiniling niyang maghintay si Kara, ngunit hindi na kayang maghintay ng kanyang pangarap. Sa kalaunan, napansin ni Kara ang isang maskarang seremonyal na suot ni Palo. Isang matapang na ideya ang sumagi sa isip niya. Nang gabing iyon, nakilala niya si Ton, isang batang mayabang na ipinagmamalaking siya ang mananalo sa mga pagsubok ng Chosky. Kinagabihan, lihim at puno ng determinasyon, ninakaw ni Kara ang maskara ni Palo. Magpapanggap siyang lalaki upang makapasok sa mga pagsubok. Kinabukasan, nagsimula ang karera. Nakasuot ng maskara at kasabay ng ibang mga bata, nakihalo siya. Lumapit si Palo upang ipaliwanag sa mga tao ang kahalagahan ng mga Chosky, na ang buong imperyo ay nakasalalay sa kanilang tapang at lakas. Mabangis ang pagsubok, bawat mananakbo ay kailangang magdala ng kahoy na totem, tumakbo papunta sa malayong shaman, ipagpalit ito sa gintong totem, at bumalik. Ang unang tatlong makakatapos ang magiging bagong Chosky, at nagsimula ang karera. Sinubukan ni Ton na guluhin si Kara, pinatid siya at nanday. Ngunit matalino si Kara, hindi siya nagpasilaw. Inaral niya ang daan, maingat na inayos ang kanyang bilis, at nagpatuloy ng matatag. Pagsapit nila sa kabundukan, nauna si Ton at naghintay. Nang makasabay na si Kara, marahas siyang itinulak ni Ton palayo sa landas. Pagmulat niya, sugatan at masakit ang kanyang katawan. Nawawala si Wery at pakiramdam niya ay nag-iisa siya. Ngunit di nagtagal, muling lumitaw si Wery at muling nagkaroon ng lakas ng loob si Kara. Sa loob ng yungib, naramdaman niya ang kakaibang enerhiya. Isang mahiwagang puwersa ang bumabalot sa kanya, ang espiritu ng bundok na kilala bilang si Apo. Ibinunyag ni Apo ang isang lihim na daan, at biglang napuno ng lakas at layunin si Kara. Sinundan niya ang nakatagong landas, at habang ang iba ay nagpapahinga, siya ay patuloy na tumakbo. Sa wakas, narating niya ang malayong nayon. Ngumiti ang matandang shaman, na para bang alam niyang darating siya. Ibinigay nito ang gintong totem at binati siya ng swerte bago siya tumakbo pabalik. Samantala, sa lungsod ng Piti, hindi mapakali si Emperador Palo. Matagal nang nawala ang mga mananakbo. Sinubukan ni Vil na pakalmihin siya, sinabing mahirap ang ruta at paparating na ang mga mananalo anumang oras. Habang naghihintay si Palo, biglang nagiba ang kilos ng mga tao. May isang tumatakbong papalapit sa bilis na parang kidlat. Namangha ang lahat, hindi lamang mabilis ang mananakbo, kundi nakabasag pa ng record. Masayang lumapit si Palo upang salubungin ang nagwagi. Ngunit napansin agad ni Vil, puno ng hinala. Lumapit siya at walang abiso, hinailan niya ang maskara ng mananakbo. Nabunyag si Kara, nanahimik ang buong karamihan, nagulat. Hindi sinayang ni Vil ang pagkakataon, agad niyang ipinalabas na mandaraya si Kara na lumabag sa sagradong batas. Idineklara niya itong diskwalipikado bago pa makapagsalita si Palo. Kinagabihan, ikinulong si Kara sa isang tahimik na silid. Nakaupo siyang mag-isa, hindi sigurado kung ano ang mangyayari. Doon dumating si Palo, palihim na pumasok. Sinabi niyang sana'y naghintay si Kara tulad ng kanyang hiling, ngunit pinanggako rin niyang tutulungan niya ito sa abot ng kanyang makakaya. Sinubukan ni Kara na maging matatag, ngunit may kakaiba siyang napansin, mapotla at nanghihina si Palo. Dumating si Vil at agad na sinisi si Kara. Walang oras at walang nakikinig sa kanya, kumilos siya kaagad. Kumuha siya ng kipo, isang sinulid na ginagamit sa mga lihim na mensahe, at itinali rito ang isang pabatid. Ipinasuot niya ito kay Wery. Mabilis na tumakbo ang munting ginipig upang hanapin ang matandang shaman. Nang mabasa ng shaman ang buhol, agad siyang nag-alala at nagmadali patungong palasyo. Laking gulat niya nang makita ang kalagayan ni Palo at mas lalo siyang nabahala na hindi agad ipinaalam ni Vil. Sinuri niya ang batang emperador at inihayag na tanging isang bihirang binhi lamang ang makakagamot. Ang binhi ng lupon na matatagpuan sa kagubatan ng Amazon, sa lupain ng Tribong Pew. Nais ni Vil na magpadala ng sanay na lalaking Chosky,
ngunit mariing nagpahayag si Palo, kahit nanghihina, na si Kara ang pinakamabilis. Tiwala siya rito. Sa ayaw man ni Vil, pumayag siya. Pinalaya si Kara at ipinagkatiwala sa kanya ang pinakamahalagang misyon ng kanyang buhay. Agad siyang tumakbo sa gubat, ngunit hindi nagtagal, nahuli siya ng mga miyembro ng Tribong Q. Hindi sila nagtitiwala sa mga dayuhan, lalo na sa mga estrangherong humihingi ng kanilang sagradong gamot. Mukhang wala na siyang pag-asa hanggang sa malaman ng mga nakatatanda na nakita ni Kara ang espiritu ng bundok na si Apo. Dahil dito, pinalaya siya at dinala sa punong kahoy kung saan tumutubo ang mga binhi ng lupan. Hindi madaling akyatan, ngunit sa tulong ni Wary, nagawa niyang makuha ang mga binhi. Bago siya umalis, binigyan siya ng matandang pinuno ng isang mahiwagang kwintas, isang handog ng bundok para sa mga pinili ni Apo. Samantala, sa Piti, pansamantalang pinamumunuan ni Vil ang palasyo. Dumating si Kuzi, isang balisa para sa kanyang anak. Sinabi ni Vil na pumunta si Kara upang kunin ang gamot, ngunit hindi ipinaliwanag pa. Samantala, lumalala ang kalagayan ni Palo. Nanghihina siya at binigkas ang pangalan ni Kara. Sinabi ni Vil na nabigo na si Kara at hindi na bumalik. Ngunit bigla na lang pumasok si Kara, tumatakbong buong bilis. Ibinigay niya ang mga binhi ng lupan sa shaman, na agad itong inihanda at ipinainom kay Palo. Unti-unting gumaling ang emperador. Kinabukasan, nagdaos ng isang seremonya. Malakas at masigla, hinarap ni Palo ang kanyang mga tao. Pinuri niya si Kara sa pagsadyap sa kanyang buhay at idineklara. Itong pinakamatapang at pinakamabilis sa buong lupain ng Inca. Gumawa siya ng kasaysayan, idinagdag niya si Kara bilang unang babaeng Chosky. Mula noon, tumakbo si Kara sa buong lupain upang maghatid ng mga mensahe. Saan man siya magpunta, ipinagdiriwang siya ng mga tao. Maraming kababaihan ang humanga sa kanya sa pagbabasag ng tradisyon, ngunit hindi lahat ay natuwa. May ilang kalalakihan na hindi mapakali, naniniwalang ang papel na iyon ay para lamang sa kanila. Habang patuloy siyang nagdadala ng mga mensahe, napansin ni Kara ang kakaiba. Maraming nayon ang walang laman. Iniiwan ng mga tao ang kanilang mga bukid upang magtrabaho sa mga minahan ng ginto. Lalo pa siyang nakarinig ng mga hinaing, lalo't hinihingi ng imperyo ang mas marami pang ginto. Isang tribo, puno ng desperasyon, ang humiling kay Kara na siya mismo ang maghatid ng mensahe sa emperador. Nagsimulang kabahan si Kara at sinilip ang isa sa mga mensahe. Labis siyang nabigla, isang huwad na kautusan mula kay Palo na humihingi ng ginto. Alam niyang hindi ito nagmula sa emperador. Gabi iyon, habang nakatitig sa mga bituin, marahang nagliwanag ang kanyang kwintas. Naramdaman niyang tanda ito mula kay Apo. Kailangan na niyang pumunta sa dagat. Doon niya unang nasalayan ang karagatan. Ngunit sa halip na kagandahan, kasindek-sindek ang kanyang nakita. Mga banyagang lalaki ang nagbaba ng ginto patungo sa malalaking barko. Tumakbo siya upang balaan si Palo, ngunit huli na, nahuli siya. Laking gulat niya nang madiskubre ang katotohanan, si Vil ang nasa likod ng lahat. Nakipagsabuatan siya sa mga mananakop, ipinagkanulo ang sariling bayan. Nahuli rin doon ang kanyang ama, si Kuzi. Mahina na ito at halos nawalan na ng pag-asa. Ngunit muling nagligtas si Wary, ang matapang na ginipig, at tinulungan silang makalaya. Habang tumatakas, napagtanto ni Kara at Kuzi ang buong plano, iiwan si Vil bilang papay na pinuno habang nilulestay ng mga banyaga ang imperyo. Sa kanilang pagtakas, muling lumapit si Vil, tinutukso siya at sinabing gagamitin niya si Kuzi bilang sakripisyo kapag siya na ang umupo sa trono. Pagsikat ng araw, inihanda ni Vil ang pagtatalaga ng imperyo sa mga mananakop. Ngunit bago pa man matapos ang seremonya, nakatakas si Kara at tumakbo sa harap ng madla. Hinabol siya ni Vil, ngunit laking gulat ng lahat nang bumalik si Kuzi kasama ang mga mamamayan ng Piti. Nagsimula ang huling labanan. Dumating din si Palo, pinangunahan ang pagsalakay kasama ang kanyang lihim na sandata, isang hukbo ng mga sanay na lama. Nagsigawan ang mga tao at bumaligtad ang laban. Ngunit sinalakay si Kara ng pinuno ng mga banyaga, sinisisi siya sa pagkasira ng kanilang plano. Ngunit muling bumalik ang espiritu ni Apo. Nababalot ng mahiwagang liwanag, bumangon si Kara na mas malakas kaysa dati. Natalo niya ang mananakop at nagtakbuhan ang natitirang kaaway. Tinangkang tumakas ni Vil, ngunit hinarang siya ni Kara. Nagdiwang ang mga tao, nakamit ang katarungan. Habang sumisikat ang araw sa imperyo, nagbunyi ang lahat.
Hindi lamang sila iniligtas ni Kara, binago niya ang kinabukasan. Isang kinabukasan kung saan kahit sino ay maaaring maging matapang.